O mga kababayan, mayroong nilabas sa statement etong si Congressman Paulo Pulong Duterte tungkol sa patay issue mga kababayan ni Bongbong Marcos na Jr. Apparently mga kababayan, iba ang anggulong tinitingnan nitong sina Congressman Pulong. Hindi bumenta sa kanila mga kababayan itong isyong patay-patayan ni Ngagba. Ang sabi pa ni Pulong Duterte mga kababayan, style nyo bulok! Oh, mukhang hindi naniniwala sina Pulong mga kababayan na namatay na talaga itong si Bangag. Ang sabi pa ni Pulong nagpatay-patayan para daw mawala ang isyu ng trilyon-trilyong kurakutan mga kababayan. At saka yung isyu ng mali-maletang pera. Tila isang diversionary tactic na naman daw ito mga kababayan. Gaya ng ginagawa ng mga Ngagba. Ang sabi pa ni Pulong Duterte, style nyo inutil at bugokski para daw mga kababayan makaiwas sa krisis. Ito sila Bangag. Oh, di ba? Pwede rin mga kababayan, pwede rin yan. Na sila lang ang parang nagplant mga kababayan, nagtanim ng issue para pag-usapan. Oh, multi-purpose na rin yan mga kababayan dahil yung kumagat, pwede rin nilang kasuhan. Dahil karamihan sa nagsishare niyan ng mga vloggers mga kababayan, Duterte vloggers. Pwede nilang gamitin ito bilang bitag din. At lalong-lalo na, diversionary tactic mga kababayan dahil pansamantala, matatabunan ng issue ng maleta at kurakutan sa ating bansa. At makakakuha pa ng simpatya mga kababayan si Bongbong Marcos na ang sabi ni Claire Castro mga kababayan, napakarami daw nagmamahal sa kanya. Siguro kung akala nila kung magpatay-patayan sila mga kababayan, maraming maaawa sa kanilang tao at makakakuha na sila ng mga kababayan, suporta at simpatya. Bangag! Kaya nga nasabi ni Congressman Duterte, Facebook ni Pulong, style nyo bulok. Mga inutil. Hindi nyo kami maloloko. Samantala mga kababayan, panoorin nyo po itong diskusyon ng PDP Laban kasama si Atty. Topacio. Mang mali ang isang bagay, kapal naman ang mukha mo, mag-expect ka maging tama sa huli. Walang happy Correct! ending yan. Walang happy ending dito mga kababayan kina Marcos. Talagang walang happy ending. Ang ending nito is a tragic ending kung hindi man lang sila ma-ending doon sa mga kababayan sa kulungan. Ganyan mag-isip kasi itong mga gunggong na to mga kababayan. Akala nila mag-i-stay sila sa power forever. Walang happy ending sa inyo. Pag mali ang umpisa mo, siguraduhin mo, sabog-sabog ka sa ending. Sabog-sabog And it will ka happen sa because ending. God is with us. God is Talaga? with us all the time. Oh. Okay, tuloy-tuloy na. Nagiging mainit na. Pinagpapawisan na ako. Mamaya, naka-sleeveless na ako. Kaya ako nag-jacket. Kanina malamig. Pag ito pala kasama mo, papawisan ka talaga. Napakainit. Napakainit ang kanilang diskusyon mga kababayan. Lalo-lalo at andyan si Atty. Topacio. Pagka-yoges ko, magdadala ako ng break fluid. Yun ang unang papainom natin. Yan yung ilagay dito. Tayo ganyan-ganyan ha. Anyway, moving forward again, Castra and Atty. Topacio. Sa tingin po ba ninyo, may indikasyon na ba kung saan papunta talaga ang desisyon ng korte? Bawal tayong magsalita dyan. Ay, bakit? Sila ang napetisyon mga kababayan si Atty. Topacio pero mayroon bang hindi abogado dyan na hindi kasali sa petisyon? Abogado. Hindi. Alam mo, kaya we do not, abogado yan, we do not preempt. Sa judice. magsalita, ikaw- Pwede siyang mga kababayan maparusahan ng korte. Hindi ka abogado, magsalita ka. Sige. Malinis Yan pa ko. rin. Yan ko Malalari malinis. ka doon. Oo. Saan patutungo? Patutungo ito sa criminal case na final nila Atty. Topacio. Kasi sigurado ako, pag lumabas ang mga saro na sinabina, makikita lahat kung saan dinala at paano napunta at nagastos ang mga pera. Particularly the unprogrammed fund. Yan, di umano. At Ayan dinemand ba kababayan ng Korte Suprema yung SARO, yung talagang parang mga resibo yan sa order mga kababayan, purchase order ganyan. Kung talaga bang napupunta doon sa tamang kapuntahan. yan si TTO, nanggaling mismo yan sa bibig ng atin pong invited guest today. Ito, very briefly lang
Para mabigyan natin ng pagkakataon ng susunod na tanong ito. Judicial restraint versus activism. Dapat bang makialam ang Korte Suprema sa budget? Ayan. Attorney, Oo, kapag idadaan ito sa tawas to mga kababayan, walang kontrol ang Korte Suprema. Pero kung nakitaan ng paglabag o nakitaan ng anomalya mga kababayan, may karapatang manghimasok ang Korte Suprema dahil mayroon dapat sinusunod ng guidelines. Hindi sa dapat, kundi katungkulan Mm. ng judiciary. responsibilidad. Oo, under the expanded Tagapagbantay judicial yan, power oo. na iginawa. Kailangang manghimasok talaga mga kababayan basta't mayroong nilabag. Mayroong hindi sinunod sa batas, manghihimasok ang Korte Suprema. Pero kung wala naman, wala silang karapatan na ibahin mga kababayan basta't dumaan lang sa wasto. ng bagong konstitusyon, which was done by the Constitutional Commission, yung 50 persons, in response to the usual refuge taken by the Supreme Court under the 73 Constitution na political question, we have to exercise judicial restraint, etc. Kaya nga po pinalawak. So it becomes not only a power but the duty of the Supreme Court to step in whenever there on the part of any department of government there is grave abuse of discretion. Yun. Iba pa to dun sa Rule 65, the grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Iba pa po yun na judicial na grave abuse. Ito, grave abuse of any of the powers ng any grave department abuse. or agency or instrumentality or subdivision thereof. So, hindi po yan judicial activism kung nakialam ang korte. That is by virtue of its expanded judicial powers under the 87 Constitution. Yan po ang in-invoke na poder ng ating Korte Suprema noong nagdesisyon po sila na gawing void yung unang impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Yon, ang galing. Sa totoo lang, no, ang ganda ng ating topic. Lahat tayo, kahit na hindi tayo mga matataas ang pinagkukunan tulad ng ating boteng ka-Ferdy, no, at ka-Astra, nakita mo lahat ng Pilipino sukdulan ng pagnanais na matuto at maintindihan talaga. Ang gagaling pang maggamit ng mga terminong malalalim yan para hindi maintindihan ng Pilipino. Kaya ang kala naman nila, bakit? May AI ngayon. Bakit ganun kaganyan? Lalo na yung mga vlogger. Wala ngayon talaga yung pala ibig sabihin nun, munting na tayo matanso. Parang yan pag may nag-a-apply sa atin na mga kasambahay, pagkabudol din yung amo, ganito. Magtatrabaho ka. Dito, kailangan namin kasambahay. Upo, tanggapin niyo po ako. Tapos sabi niya, paano po ang aking sweldo? Eto, 30 dias kada buwan, libre chipog, walang kain. Parang ganyan ang ginagawa sa atin. Ganyan tayo tinatarantado. At ngayon naman po, pumunta naman po tayo sa usaping governance at saka accountability. At ngayon, tingnan natin ang epekto nito sa pamamahala. Kasi this is very, very important topic. Castra, para sa iyo to. Eto, wala kang di umanot, CTTO. Galing mismo sa iyo ang Dapat sagot. CTTO. Ayan na. Pagandaan na ninyo magiging statement. Makikita nyo yung galing ni Kaasa kung bakit gigil na gigil sa kanya yung mga yan. Kaasa, kung may bahagi ng GAA na ideklarang unconstitutional, ano ang immediate attack sa program? Ano ang immediate attack? Ang immediate na pangangailangan natin, nasa state of energy emergency tayo. So, pag dineklara na unconstitutional, dapat ibalik nila lahat ng Yun. mga yung Oo. mga pondo na ginamit nila which is considered unconstitutional. Tama, Attorney Topacio, 'di ba? Kasi tayo speaking of COA, disallowance. Disallowance. Ito kasi proseso ito, di ba? Si COA pag nagsabing disallowed yang kasi ako ay experienced na disallowance. Alam niyo kung magkano yung disallowance? Hindi porket ibig sabihin may disallowance, may corruption ha. Disallowance ko was around 400 pesos. Oo. Na-disallow ako dahil nag-change ako ng flight from Cagayan de Oro to Hindi mo Manila. na-declare. Kasi I was a speaker sa Marawi City for a graduation. Sabi sa akin ng mga ma'am, hindi maganda na gabi ka na bumiyahe. So,
Change Nag-iiba ako ng yung- flight. COA disallowed my change of flight, which is supposed to be security reason ko yun na nag-change ako ng flight. So, pag sinabing disallowed at sinabi ng COA disallowed ka, babayaran mo, ibalik mo sa treasury yung pera na disallow sa'yo. Now, talking of the GAA, pag sinabi na unconstitutional itong mga ginastos nyo, responsibilidad ng mga gumastos ng yun na ibalik yung pera niyo. Totoo yun. Dapat ibalik nila yon sa ating Alam nyo ba kung ilang mga eskwelahan ang pwedeng maipatayo doon sa mga perang nawaldas? Alam nyo ba kung ilan ang dapat na mga kababayan natin na hindi naghihirap, walang pambayad sa hospital? Sobrang mahal ngayon, magpa-hospital. Ako, na-experience ko kasi recently meron akong naging pasyente, ang mahal and ang hirap humingi ngayon sa national government ng assistance kasi parang wala na nga. Paano ba ito? 'Di ba? Even the Malasakit Center ay binawasan ng pondo. Pero lumaki yung unprogrammed funds. Dapat ibalik sa taong bayan at dapat ako I am hoping really that Supreme Court will ito yung panalangin ko na i-demand ng Supreme Court na ibalik nila yung pondo. Dapat lang. Kasi alam mo kung bakit, di ba naging administrador ako ng isang lugar for almost 2 years. Maniwala ka yung nakita ko nung chinek ko yung kanilang book sa COA. Laging may disallowance. Inayos na namin, may disallowance. Alam mo kung magkano? Mas mataas kaysa sa iyo. 150. Kaya sinabi ko, alam mo, hindi natin to 100% na malinis eh. Bakit? Bayaran ninyo yung mga yan. Sabi ko, hindi, talagang may disallowance lagi yan kasi kailangan mag-000 yan. Malinis. Kaya wag kayo masyadong maiskandalo pag nakita nyo na may disallowance yung mga bawat ahensya. Alamin ninyo kung ano. We're talking about billions of pesos and trillions eh. Pwede ka rin magkaroon ng ganyan ng 150 pesos o 1 peso and 50 cents. 17 billion Sabihin ko sa inyo hindi natin alam kaya na-iskandalo tayo doon sa binato nila kay BP. Kasi, ngayon sumagot ang COA na cleared. Bakit yun? Hindi nila gawing issue na malinis ang OBP. Di ba? Bakit di nyo kalkalin ngayon nung hindi na siya yung namumuno? Tingnan lang natin kung wala silang makita. Ngayon, pag walang makita, dahil hindi nila talagang tinignan o hindi nila ginawang issue because hindi kasi BP Sara eh. O, di ba? Kalaban. Hindi kalaban. Anyway, going back to the GAA, yung sinasabi mo nga. Ito muna. Sorry. Ito muna, attorney. Anyway, yung sa GAA, dineklara na lang na unconstitutional at nagkaroon ng paglalatag si Kaasya, which is, I agree. Attorney Kaasya, ano ba yung nakikita nyo dapat gawin ng Kongreso? Itong Kongreso masyadong powerful eh. Kaya sa nakikita nilang nangyayari ngayon at pagpapatuloy nila yung pagkakampi-kampi dahil lahat nga daw parang di umano, nakamahirap na at CTTO na nagkakampi-kampi. Pero ano ba ang dapat gawin ng Kongreso para maiwasan ito sa hinaharap? Congress in itself is not corrupt. It's the people that composes it. It's the character of the people that's in it. Ako, I am hoping that we will elect a breed of congressmen, senators, yung hindi pa corrupted yung puso, yung hindi, alam nyo, sabi ko nga sa'yo, 20 years na ako sa ngayon lang ako nakakita ng kongreso na ganito. Grabe, Di ba? Napakataas ng dignidad. Hindi, hindi mafia ang kongreso dati. Dito parang tingnan mo, there's only one political party that's fighting against corruption right now. Hindi naman one kasi may mga maliliit, pero major political party, that's fighting, and that's PDP. Sabi ni Tatay Digong noon na pagkapanalo ni PDP will be the fiscalizer, and this is the strength of our party. We have always been for 44 years. PDP has always been a fiscalizer, no? Bakit nagsipagwalaan lahat ng ating mga kapartido nung Kasi sumakay at lumipat sa ibang and this is why bakit gusto natin ng pagbabago, maging federal, maging parliament ang Pilipinas, pero sa tamang leadership because you are going
to hindi completely eradicate but minimize the chances of corruption. And dito sa ano ba ang dapat gawin ng Kongreso? It's not Kongreso that has to do something. It's the people in Congress that has to have a change of heart. Magbago ng puso, mahalin ang bansa, mahalin ang Pilipino, hindi mahalin ang maleta. Tama. May tama ka. Kasa, isang sundot pa para magkaalaman. Paano mapapalakas ang transparency sa budget process? Isang online discussion, 'di ba? Dapat naka-online lahat ng para yung mga taong bayan ay nakikita nila yung ng process ng budget at matuto na rin ang taong bayan kasi tandaan nyo, even the small committees dapat naka-live at Wala namang basis yun eh. hindi nga, tapos bigla silang nagkaroon ng small committee, di Hindi ba? maniwala ka, naka-live. Kasi nga, pag live, transparent daw. Maya-maya, biglang mawawala. Walang sounds. Nawawala Nawawala yung sounds. Nawawala Ito yung matindi. Nung isang araw, nagbe-blurred pa. Pero alam nyo, yung transparency in the budget process, maraming pwedeng kuhanan ng example na mga ibang bansa, no? Kung paano nila ginagawa. Pero yun na nga, in the 1987 Constitution, sobrang laki ng power of the purse. And yung mga guardians of the purse supposed to be ay nakisawsaw doon sa power of the purse. Ang hirap na pag ang number mo, puro first, no? Oo. Sabog ang Pilipinas. Yung yung mga purse, mga nila, di ba? Alam mo yung first natin, ang spelling nila, di ba, ang power of the first is F-I-R-S-T. Ngayon, power of the first, P-U-R-S-E. Kasama ba si Pars Lady dyan? Pucha. Ito para po sa inyo. Ito po para sa inyong dalawa. Ito para sa inyong dalawa. Tatanungin ko kayo, may pananagutan ba at sa tingin ninyo, kasama na rin silang lahat, sino ang dapat managot? I give the honor to Lahat ng yung mapapatunayan. Nag-akyat to ng kaso eh. Lahat ng mapapatunayan nakipag-connive at collude at conspire na magkaroon tong insertions. Walang pipiliin. Kasi grabe ang panlilin lang talaga. Ito hindi insertion pero panlilin lang din to. Just a point Nakalagay sa konstitusyon natin, ang pinakamalaking budget ay edukasyon. Education. Alam natin yan, di ba? Anong ginawa doon sa 24 yata yon na GAA? Kasi gusto nilang lakihan ang DPWH at lumalabas, nung kinompute nila, mas malaki ang DPWH kesa sa Education. Department of Education dahil nga may insertion. Alam niyo yung pang gagago na ginawa. Yun pong budget ng PMA, Philippine Military Academy, nilagay sa education. Budget ng DND yun. Yung budget ng Philippine National Police Academy, nilagay pa rin sa education para palabasin na malaki ang edukasyon. Budget ng DILG yun. Sino yung Yung panloloko yun. Yes, sino po yung head ng DND ngayon? Si di ba? Si Gibo, di ba? Chidoro. Pero ibig sabihin, yung gumawa noon para palabasin na, lamang ng konti, 800 million yata Oo, yung education. Inilamp nila doon sa education yung PNPA at saka yung PMA. Insertion. Hindi naman doon yun eh. Correct. Oo, grabe. Creative bookkeeping yun para palabasin lang, mas malaki pa rin ang education. Ulul nyo. DND yan at saka DILG yan Pag tinanggal mo yung PMA, PNPA, mas malaki Mas na malaki ang DPWH. Yun. Yeah. Grabe. Kita yung panloloko? Kaya unconstitutional. That's Alam another mo kung point. anong natin dyan, dapat hashtag karumaldumal. Yan. Eto, rapid fire na natin ngayon talagang barilan na tayo ngayon. Isang Hindi pa ba tanong. barilan yung kanina? Hindi pa yun. Knowing you, knowing you, knowing you. Wag na Knowing ako. Walang dadalaw sa inyo. Sige. Hindi, yung kanta ng ABBA yan Eto mabilisan tanong lang po sa inyong dalawa. One sentence, answer lamang. Answer lamang. Kasi ang dami mong pasakali Todo na. Baril kung baril. Number Gusto one. yata kaming mabaril. Hindi. Dadalaw ako. Dadalaw ako siya. Hindi ko gagawin. Ay, at least ako, gusto kong barilan, harap-harapan. Hindi Yeah. yung pag wala yung tao sa harap, doon ka baril ng baril. Oo, tama. You are invited. Yes. Okay. Parang
Alam mo, Mabilis ang tanong to sa inyong dalawa. One sentence answer lamang. Huwag niyong bibigyan ng kahit anong bula at palabok at halo-halo. Number 1, may constitutional violation ba? Yes or no? Yes. JA? Definitely yes. Yan. Kasunod, pinakamalaking problema sa budget process. Presidente. Insertions. Sasama ng Ang presidente. nakaupong presidente kasi walang mangyayaring insertions kung walang kung alam niya kung anong gagawin. May page ka pa ba natitira? Mamaya Ubus na ka. yata yung page ko. Eto, isa pa. Isang reforma na dapat gawin agad. Palitan ng presidente. Mukhang may dadalawin talaga ako. I concur. Ito, last one. Ito, last one. Ako, kinakabahan na ako sa inyo. Ano kaya ang paborito niyong pagkain para alam ko ipapadala ko sa inyo? Jollibee lang. Oo, sariling opinion to eh. Ito mas political ba ito o legal? Ito mga usapin. Oo. Hindi. Yung GAA is legal. It's a legal question kasi you are you are circumventing the Ano pa mga Constitution. termino na ito? Diba? Para lang to justify. Pa-pronounce mo yan dun sa best friend mo. Circumventing. Paano siya pag siya yung nagsalita? Ayoko na. So, ikaw po. Hindi, yung insertion ay legal. Yung impeachment political na political. Yan. Alam mo, sa totoo lang, salamat sa inyong dalawa at pagandaan nyo lahat ng sinabi nyo. Meron pa akong pending na sedition, ha? Yan sinasabi ko sa inyo. Ngayon naman, dahil napakabuti ninyo, napakabait ninyo, at pinagbigyan nyo kami sa aming imbitasyon, ano ba yung trending na, ay, balita ko, may shades effect. Shade. Marami akong shades. Hindi, Gusto mo? ganun. Gusto ko kasi yun fierce at saka parang mafia look. Di ba? Eto bibigyan po namin kayo ng tig 30 seconds. Alam ko naman, di nyo susundin yan, lalo na to si Atty. Topacio, lalagpas to. Para sa inyong final message dito po sa programa, because yung mga sinasabi nyo, dapat hindi final yan because your stand is a stand ng Pilipino na kailangan pong marinig ng sangkatauhan. Yun, sangkatauhan. I'll give you the floor. Of course, first, ladies first. Oo naman. Okay, 30 seconds. Ano yung tanong? Wala nang tanong, final message mo Final programa. message Ba, gusto ko mo sa pa, alas programa 11 na, uy. ito. Pasado na, overtime. As the invited guest of the Kapihan sa PDP Today, nais kong ipabatid sa ating mga kababayan, may tanglaw para sa bansang Pilipinas at ito is Vice President Sara Duterte, the sure next President of the Republic of the Philippines. Ito may timer pa ako, ha? O yan, ha? O, okay. Mga kababayan, sa laki ng mga suliranin na hinaharap ng ating bansa, na kanila pa ang ombudsman, kanila ang majority sa House, kanila ang local government, kanila na lahat, police, military, ang natitira na lamang pong power ay ang soberanya ng sambayanang Pilipino. We are the people, we are the government, we are the Constitution. Let's take back our power. Maraming salamat po. Ayan, tumunog na, 30 seconds. Sabi ko na ba? Sakto, ha? Sabi ko talaga hindi nasunod. 30 seconds eh. Maraming salamat. Alam ninyo, mga kasama, mga Ayun mo, wala yung tunog. ka-vloggers, sa lahat ng ating mga supporters at sa mga watcher po sa talakayan natin ngayong Ay, baka araw. may question sila. Hindi. Ganito. Ayaw naman wala yung tunog, eh. Ayun, Kasi, tingnan mo na, Nag-overtime over ka ka na na kasi. talaga. Sinasabi ko na eh. Alam mo, if it will not happen, hindi kasi pwede to passion. So, I forgive you. It's a pleasure na mag-overtime ka dito. Anyway, actually, I want to say bye-bye for now, but I need to welcome two questions from our vloggers and media. Sinong gusto magtanong? Wala. Maraming salamat po. Meron ba? ibig sabihin, klaro na daw. Klaro Ibig na sabihin. daw. Ano ba? May katanungan? Are you sure? Huwag na yun. Wag na yun. Huwag na yun. Baka kung saan pa mapunta. Baka saan pa mapunta. Huwag na muna. Huwag lang ibang issue. Okay, maraming salamat at siguro napakalinaw po ng ating talakayan today dito po sa Kapihan sa PDP at sa ating naging talakayan na talaga namang nakakapanginig.
sa galit yung mga nailatag nitong ating dalawang talagang mga warriors, no? Malinaw na ang pambansang budget ay hindi lamang po usapin ng alokasyon. Ito ay usapin ng pananagutan, usapin ng kapangyarihan at pagsunod sa konstitusyon. Ang magiging desisyon po ng Supreme Court of the Philippines ay hindi lamang legal ruling. Ito ay may malalim na implikasyon sa pamamahala at sa bawat Pilipino. Maraming salamat, Attorney Ferdy Ferdinand Topacio. Thank you po. And of course, ang ating invited former USEC Ka-Astra Pimentel Naik. Salamat. At sa inyong lahat na nakikiisa sa kapihan at may sisingilin ako ditong penalty, 3 narinig kong tumunog. Kala ninyo, tatawa-tawa. Lahat ng tumawa, yan yon. At sa inyong lahat, salamat po sa kapihan sa PDP, sa inyong malasakit. Kasama namin kayo sa paninindigan at paglaban sa katotohanan. Hanggat may isang taong naninindigan sa tama, hindi po tayo dapat mawalan po ng mga pag-asa sa ating buhay sapagkat ang laban na ginagawa natin ay laban po ng sambayanang Pilipino. Muli, wag po kayong bibitaw dahil nakasalalay din po sa ating lahat ang kinabukasan ng bansang Pilipinas.